Kailangan harapin mo ang katotohanan na may karapatan din si Carlito sa batang dinadala mo, anak. May asawa na siya. Tinanggal niya na yung karapatan na yun. Kahit itago mo yung pagbubuntis mo, malalaman at malalaman niya ng mga balyente. Napakalit ng mundong ginagalawan natin. Handa ka na ba sa gulong maaring mangyari? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Pero sigurado ako sa ilang bagay. Hindi ko ikakahiya ang anak ko. Hindi ko siya itatago. Dito ko siya isisilang. At kahit magkapatayan, hindi kikilalaning ama ng anak ko si Carlito. Alam mo siguro dapat lakihan muna natin yung mga letra. Itong nasa baba. Tapos huwag masyadong bagets yung font. Paano kaya si Rosa Camila? Gusto ko siyang puntahan eh. Ay, naku Paloma. Alam mo, kakagaling mo lang sa gulo. Kung ako sa'yo, huwag ka munang gumit na dyan. Pabayaan mo na muna yun. Matiis kaya yung daddy sina Tita Alicia at Rosa Camila ng tuluyan? Who knows with Dad? Kung ako sa'yo, Paloma, huwag ka na lang muna makialam dyan. Baka pati ikaw madamay. Pati ikaw, ipagtabuyan ni Dad. I don't know why Carlito's being bullheaded and stubborn about it. Hindi ko siya masisisi, Governor. Nasa mali yung anak ko. Yun nga lang, I have to be very frank with you. Kapag nagsimula na ang kaso ni Carlito labang kay Ethan, I don't think I'll be able to continue on as your Vice Governor. Pero Vice, akala ko ba nagkasundo tayo na hindi makakaapekto ito sa ating pagpapatakbo ng San Dionisio? I need you. Lalo na dito sa isinasagawa kong investigasyon laban kay Leandro Montemayor. Governor, we have to face reality. Whether we like it or not, magkakaroon ng tensyon ang dalawa nating pamilya. Ang mabuti pa maiwasan to habang maaga. I'll find a way to solve it. Hindi natin mapapayagan na masira ang ating mga plano dahil sa katigasang ulo at kapusukan ng mga batang ito. Asturias. Kala ko ba naayos mo ito? Senator, I personally talked to them one by one. Wala daw naman silang sinabi that will implicate you in this investigation of Governor Salgado. All right. That's it. If she wants war, war she can't. Pero siguraduhin mo ng Asturias na hindi lalabas na buntis si Rosa Camila. At hindi ito dapat malaman ng mga balyente. All right, I'll see to that, Senator. Kailan kaya akong papatawad ni Daddy? Hoy, Emil, natatakot ako dun sa pagkakasugod mo kay Carlito. Eh baka mamaya ipapulis ka nun. Subukan niya. Para may dahilan ako mabugbog sarado siya bago ako mapreso. Pero sa ngayon, hindi ko pa magawa eh. May utang na loob pa ako sa kanya sa pagkakaligtas niya sa buhay namin ni Alicia. Eh baka mamaya sa ginawa mong yan, magkaroon ng ideya yung bata sa hindi niya dapat malaman. Naku, eh ngayon pa namang nagdesisyon na si Rosa Camila na ayaw niya ipaalam sa kanya eh. Huwag kang mag-alala. Hindi makakalapit kay Rosa Camila yon. Sisiguraduhin ko. Come in. Morning, Lucinda. How's my baby doing? Bilisan. Let's keep our conversation strictly business, okay? Sure, kung ayan ang gusto mo. Good. I'm glad you're being a sport about it. Bakit naman hindi? Nakukuha ko pa rin naman ang gusto ko eh. The aim of
Broadcasting Network is to deliver truth and quality. No, let's change that. The aim of Montemayor Broadcasting Network is to deliver truth in news and quality programming. We will bring to your homes the integrity that is lacking in media today. How's that? Correctly, Senator. Good? Good. Good morning, Daddy! Good morning. Might forget to eat your breakfast. Tonight is your night, so kailangan physically and mentally fit kayo. Kaya ito na yung breakfast. Oh boy. And how much is this breakfast delivery going to cost me? Huwag mo na sabihin at baka himatayin ako. Daddy, it's not going to cost you anything. Bago naman po dumating yung mga kapatid ko, ako naman ang favorite nyo, di ba? Sir, excuse me. Sir, si Rosa Camila po. Sasagutin niyo po ba? What were you saying? Yeah, the breakfast, yeah. After my speech, I promise. Talaga. Kakainin ko yan. Promise. Promise. Di bali nang gawin niya sa akin, Emil. Wag lang kay Rosa Camila. Nakakaawa naman yung bata eh. Masamang-masama ang loob nung kasi, kanya yung nagkakaganon. Buntis pa naman yung bata, lagi na lang masama ang loob. Ilipas ang lahat ng ito, sasabi at magkakasundo rin kayo. Lola, pagpasensyahan niyo na po si Carlito. Naku, Iha, kung hindi lamang dahil sa'yo, matagal ko ng tuluyang naaway ang apo ko. Malaking bagay naman po kasi para sa akin na pamilya ang pagtanggap ninyo sa akin. At ito lang masasabi ko sa iyo, Phoebe. Ano man ang mangyari sa inyo ni Carlito, tiyak na sa iyo kami ni Guada kakampi. Ma, pupuntahan ko ho si Daddy sa lunch. Rosa Camila, nasisira na ba ang ulo mo? Lalong magagalit yun sa'yo. Project ko naman yun eh. Ako nagsimula nun kaya gusto kong makita. Basta wag mong asahang magkakabati kayo doon. Hayaan mo na. Kung ipahiya niya, kung di tatanggapin ko. Mas mabuti na yun kaysa sa ganito. Good evening, ladies and gentlemen. Eileen, make sure mamaya malapit ka sa akin. Baka may mamiss akong linya. Yes, Senator. I'll make sure na nasa tabi niyo po ako at nakikita niyo po ako at all times. Good. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of my family, we welcome you to the new Millennium Broadcast Network, which will deliver The truth in news and quality programming. Yeah, okay. Tal mamaya pa naman ang speech ko. May memorya ko na yan. Hi.
Yes, good evening. Hello, good evening. Thank you for coming. Well, you know what my father says. Our aim or our goal is to be number one. Paano po yung graft and corruption case ni Governor Salgado? Governor Romina Salgado. Well, you know what? She's just making her own press at the expense of my father. It has happened before, and it will happen again. They will never be able to charge my father or find him guilty with whatever they are charging him with. Ma'am, tell us more about Montemayor Broadcasting Network. Oh, the broadcasting. Well, you know what they say about broadcasting. Show them, don't tell them. Later on, you'll see what the broadcasting is all about. Thank you very much for coming. Tuwing nakipagkita ka sa akin, hindi ko malasisipan kung ano agenda mo. Now is not the time to be mean to me, Carlito. Pag nalaman mo kung ano sasabihin ko sa'yo, you will forever be grateful to me for sharing this with you. Kung sasabihin mo sa akin na nasa kumbento na si Rosa Camila. Ano nakakatawa? Yung tipong babae ni Rosa Camila, hindi tatanggapin sa kumbento. Lalo na sa ano nga nangyayari ngayon. Kung hindi lang magalit sa kanya si Daddy, di dapat kumpanya niya ang ilo-launch ngayon. Bakit galit sa kanya ang daddy niya? Hindi ko maintindihan. Ipinagbubuntis ni Rosa Camila ang anak mo. Ano? Ibabalik ko bawat singkong ininvest mo sa kumpanya ko. Baka nakakalimutan mo, Lucinda. 1 taon pang kontrata natin. So kahit pa-shredder mo yan, wala kang magagawa. Leave me alone, Vincent. Lucinda, doesn't it turn you on? That maybe someday, pwede tayo magmanage at tuwa. Sigurado kang kaya mo mag-isa, Rosa Camila? Kaya ko po, Tito Emil. Pero kung sakali... Pag may problema, dito lang ako sa tabi, tuwagan mo ako sa sela. Salamat po, Tito Emil. Ikaw talaga ako si Rosa Camila. Mana ka talaga sa nanay. Tapang ka talaga. Dahil dyan, nalambutin ang puso ng daddy mo. Sana nga po. Sige, ha? Hello! Since I last saw you, thank you very much for coming over tonight. Hello. Thank you for being here. Hello. Good evening. Ano, kumain na ba kayo? Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of my family, we Leandro, kaya mo yan, Leandro. Sir? Senator? Senator, please look at me, Senator. Senator? Nasaan ang pamilya mo? Bakit walang sumasalo sa'yo? In behalf of my family, Senator, please. Senator!